Module-based Grade 3 Lessons, Mathematics. Magandang buhay! Bagong linggo, bagong aralin ang ating tatalakayin sa mathematics. Ngunit, pagbalik-aralan muna natin ang tinalakay natin noong nakaraan. Ito ay tungkol sa fraction. Ang fraction o hating bilang ay bahagi o parte lamang ng isang buong bagay. At ito ay may numerator at denominator, kung saan ang numerator ay ang bilang ng bahaging kinuha o inalis mula sa isang buo. At ang denominator ay ang kabuuang bilang ng hating ginawa sa isang buo. Magbigay tayo ng halimbawa ng fraction. Paano natin ito babasahin? Tama, ito ay babasahin natin ng 4/8. Ganito ang fraction na 4/8 sa larawan. Ang isang buong parihaba ay hinati ko sa 8 bahagi at kumuha ako o ang ating shaded parts ay 4. Kaya ito ay nagpapakita ng 4/8. Ngayon naman sa ating susunod na gawain, isulat ang angkop na simbolo o symbols ng bawat salita. Number 1, 4/10. Number 2, 6/9. 3 1/2. 4 4/11. Number 5, 9/15. Tama! Magaling! Sa ating susunod na gawain, nais kong iguhit mo ang katumbas na fraction sa bawat bilang. Una, 3/6. Paano mo ipapakita ang 3/6? Ang isang buo ay hinati sa 6 na bahagi at kumuha ng 3 mula sa 6. Sunod ay ipakita ang katumbas na fraction ng 1/2. Ang buong tatsulok ay hinati sa 2 at kinuha ang isang bahagi nito, kaya maipapakita natin dito ang fraction na 1/2. Subukan mo ulit. Ipakita mo ang katumbas na fraction ng 2/8. Magaling! Ang isang buo ay hinati mo sa 8 at kinuha mo ang 2 bahagi nito. Susunod, subukan mong ipakita ang 5/10. Mahusay! O diba? Madali lang. Ang isang buo ay hinati mo sa 10 bahagi at kinuha mo ang 5 bahagi nito. Ngayon ay alam kong handa ka na sa ating bagong aralin. Ito ay tungkol sa similar at dissimilar fractions, pagpapakita at paghahambing gamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal. Ito ay mula sa 3 unit, 3 linggo ng ating aralin sa mathematics. Sa araling ito ay matututuhan mo kung ano ang pagkakaiba ng similar fractions sa dissimilar fractions. Matututuhan mo rin ang paghahambing ng similar at dissimilar fractions gamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal. Sa pagsisimula, mayroon akong 2 parihaba. Una ay ang parihabang kulay dilaw at pangalawa ay ang parihabang kulay bughaw. Ang 2 parihaba ay pareho kong hinati sa 8 bahagi. Sa dilaw na parihaba, kumuha ako ng 2 mula sa 8. Samantalang sa bughaw na parihaba ay kukuha ako ng 4 na bahagi. Anong fraction ang ipinapakita ng dilaw na parihaba? Tama, ito ay 2/8. Ano naman ang fraction na ipinapakita ng bughaw na parihaba? Magaling, ito ay 4/8. Alam mo bang ang 2/8 at 4/8 ay mga halimbawa ng similar fractions? Opo, tama ang narinig mo. Ito ay halimbawa ng similar fractions. Ano nga ba ang similar fractions? Ang similar fractions ay mga fraction na may parehong bilang
ng denominator. Pareho ang kanilang mga denominator. Ang 2/8, 3/8, 5/8, 8/8, at 6/8 ay halimbawa ng similar fraction dahil pare-pareho ang kanilang denominator. Pare-pareho ang hating ginawa sa isang buo. Ngayon naman, masasabi mo ba sa akin kung alin sa mga sumusunod ang pinakamalaking fraction? Ito ba ay 2/8, 3/8, 5/8, 8/8, o 6/8? Paano mo sila nahambing at natukoy kung alin sa mga fraction na yan ang pinakamalaki? Sa paghahambing ng similar fractions, ihambing ang bilang ng kanilang numerators upang malaman kung ano nga ba ang mas malaking fraction. Uulitin ko, sa paghahambing ng similar fractions, ihambing ang bilang ng kanilang numerators upang malaman kung ano ang mas malaking fraction. Mas mataas ang numerator, ito ang ating bigger fraction. Sa similar fractions na 8/8 at 6/8, kung ito ay ating paghahambingin, tignan nyo lamang ang bilang ng kanilang numerator. 8 at 6. Mas mataas ang 8 kaysa sa 6, kaya masasabi natin ang 8/8 ay greater than 6/8. Isa pang halimbawa ng similar fraction ay ang 4/10 at 7/10. Ihambing ang dalawa. Tingnan ang kanilang numerators, 4 at 7. Mas mataas ang 7 sa 4, kaya masasabi nating ang 4/10 ay less than 7/10. Sa ating huling halimbawa ng similar fractions, ipapakita natin ang katumbas na larawan nito, 1/3 at 2/3. Alin nga ba ang mas malaki? Ihambing natin ito gamit ang larawan. Sa unang parihaba, ako ay kukuha ng isang bahagi. Samantalang sa pangalawa, kukuha ko ng 2 bahagi mula sa 3. At dito nga, masasabi nating mas malaking bahagi ang nakuha ng 2/3 kaysa sa 1/3. Kaya naman, ang gagamitin nating simbolo ay less than. 1/3 is less than 2/3. O diba, alam kong kayang-kaya mo nang sagutin ang ating gawain sa pagkatuto. Panuto, ihambing ang sumusunod na similar fractions gamit ang mga simbolong greater than, less than, o equal. Gawin mo ito sa iyong show me board o sa iyong sagutang papel. Number 1, 2/7 at 5/7. Tignan ang kanilang numerators. Number 2, 3/9 at 9/9. Number 3, 4/10 at 6/10. Number 4, 5/6 at 3/6. Narito ang mga tamang sagot. Susunod, number 5, 1/4 ihambing sa 3/4. Number 6, 9/15, 6/15. Number 7, 5/18, 11/18. At number 8, 1/2 at 2/2. Ang tamang sagot ay sa pagpapatuloy, mayroon ulit akong 2 parihaba. Ang una ay kulay dilaw na may 8 bahagi at ang pangalawa ay ang bughaw na parihaba na hinati sa 6 na bahagi. Sa dilaw na parihaba, ako ay kukuha ng 4 mula sa 8. At sa bughaw na parihaba, ako naman ay kukuha ng 3 bahagi mula sa 6. Anong fraction ang katumbas ng dilaw na parihaba? Tama, ito ay 4/8.
Ano naman ang katumbas na fraction ng bughaw na parihaba? Tama, ito ay 3/6. Ano ang napapansin ninyo sa fractions na 4/8 at 3/6? Tama, magkaiba ang kanilang denominators. Ang 4/8 at 3/6 ay ilan lamang sa mga halimbawa ng dissimilar fractions. Ano nga ba pag sinabi nating dissimilar fractions? Ang dissimilar fractions ay mga fraction na may magkakaibang bilang ng denominator. Ang ibig sabihin, iba-iba ang kanilang denominator. Iba-iba ang hating ginawa sa isang buo. They have different denominators o magkakaiba ang number na nasa ibaba. Ang set ng fraction na makikita nyo ay halimbawa ng dissimilar fractions dahil magkakaiba ang kanilang denominators. 2/8, 3/6, 4/5, 8/10, at 7/15. Ang kanilang denominators ay 8, 6, 5, 10, at 15. Magkakaiba ang bilang ng hati na ginawa sa isang buo. Mayroon akong tanong sa inyo. Alin sa mga fraction sa tingin nyo ang pinakamalaki? Paano ninyo nasabi? Sa dissimilar fractions, maaari tayong gumamit ng criss-cross method or cross multiplication o cross products sa paghahambing ng dalawa o higit pang dissimilar fractions upang matukoy at masabi natin kung alin nga ba ang mas malaking fraction. Uulitin ko, sa paghahambing ng dissimilar fractions, gagamit tayo ng cross products or cross multiplication method upang mahambing natin ito at matukoy kung aling fractions ang mas malaki kaysa sa iba. Ma'am Lay, paano po ba yung criss-cross method or cross multiplication method? Huwag kang mag-alala. Manood at makinig ka lamang dahil ituturo ko ito. Ihambing at tukuyin natin ang bigger fraction gamit ang cross multiplication method. Ganito lamang po ang gagawin. Tayo ay maglalagay ng cross. Pagkatapos ay imumultiply natin ang dalawang bilang na pinagdugtong ng linya. 4 at 6 imultiply, ang ating product ay 24. Tama. Ilagay natin ito sa taas ng numerator. Sunod na i-multiply ang numbers na 8 at 3. Ang sagot nito ay 24. Ilagay ito sa taas ng numerator na 3. Ngayon ay ihambing na natin ang nakuha nating product na 24 at 24. Kaya masasabi natin ang 4/8 ay equal to 3/6. Susunod na halimbawa, ihambing ang 5/7 at 4/9 gamit ang cross multiplication method. Ang denominator na 7 at numerator na 4 ay may product na 28, samantalang ang denominator 9 at numerator 5 ay may product na 45. Kaya masasabi nating ang 5/7 ay greater than 4/9. Sa susunod na halimbawa ng dissimilar fractions na 1/2 ihambing sa 2/4, gagamit tayo ng illustrations. Kung mapapansin ninyo, ang parehong kalahating bahagi ng 1/2 at ng 2/4 ay parehong kinuha o inalis, kaya masasabi nating ang 1/2 ay equal sa 2/4. Gawain sa pagkatuto. Ang panuto ay ihambing ang sumusunod na dissimilar fractions gamit ang cross product method or cross multiplication at ang mga simbolong greater than, less than, o equal. Number 1. 2/5 ihambing sa 3/6. Huwag kalilimutang mag-cross multiply muna bago po tukuyin kung ano ang bigger fraction at ilagay ang simbolong greater than, less than, o equal.
Gumamit ng cross multiplication method bago po tukuyin ang bigger fraction. Number 2, 1/4, 4/9. Number 3, 1/3, 4/5. At number 4, 5/7, 8/9. Narito ang mga tamang sagot. Number 5, 4/6, 1/9. Number 6, 7/9, 6/8. Number 7, 1/3, 2/6. At number 8, 5/10, 1/2. Narito ang mga tamang sagot. Sa ating huling gawain sa pagkatuto, ito ay may panutong isulat ang DS sa bawat patlang kung ang set of fractions ay dissimilar at isulat naman ang S kung ito ay similar fractions. Number 1, 2/4, 6/9. Similar o dissimilar. Number 2, 3/5, 4/5. Number 3, 9/8, 4/8. 4, 3/7, 4/9. Number 5, 8/5, 4/7. Number 6, 5/9, 4/9 at 6/9. At number 7, 1/4, 3/4 at 2/4. Tukuyin kung ang set ng fractions ay similar o dissimilar. Ito ang mga tamang sagot. Number 8, 2/7, 1/9, 2/5. Number 9, 2/8, 1/6, 3/5. At number 10, 8/6, 4/5 at 6/7. Ito ba ay similar o dissimilar? Ito ang mga tamang kasagutan. Ilan ang nakuha mong score? Good job! Sa pagtatapos ng ating aralin, tandaan! Ang similar fractions ay mga fraction na may parehong bilang ng denominators, samantalang ang dissimilar fractions naman ay fraction na magkakaiba ang bilang ng denominators. Sa paghahambing ng similar fractions, ihambing ang bilang ng kanilang numerators upang malaman kung ano ang bigger fraction. Samantalang, maaaring gamitin ang criss-cross method or cross products o cross multiplication method sa paghahambing ng dalawa o higit pang dissimilar fractions upang matukoy kung alin ang bigger fraction. Hangad kong marami kang natutunan sa ating aralin sa mathematics ngayong linggo. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli. Paalam!